faith book of faith, the Word of God, the Bible. Magandang gabi po sa lahat. Welcome to FBK Monday. Ang ating pong talata ay manggagaling sa aklat ni Isaiah, chapter 43, 53, verses 8 to 12. Basahan po natin. Hinuli siya, pinatulan at pinatay. Walang nakaisip isa man sa mga salinlahi niya na pinatay siya dahil sa kanilang mga kasalanan, na tiniis niya ang parusang dapat sana ay para sa kanila. Kahit na wala siyang ginawang kasalanan at anumang pandaraya, inilibing siyang parang isang kriminal. Inilibing siyang kasama ng mga mayayaman. Pero kalooban ng Panginoon na saktan siya at pahirapan, kahit na ginawa siyang handog ng Panginoon para mabayaran ang kasalanan ng mga tao. Makikita niya ang kanyang mga lahi at tatanggap siya ng mahabang buhay. At sa pamamagitan niya ay matutupad ang kalooban ng Panginoon. Kapag nakita niya ang bunga ng kanyang paghihirap, matutuwa siya, sinabi ng Panginoon. Sa pamamagitan ng karunungan ng aking matuwid na lingkod ay marami ang ituturing niyang matuwid. Magdurusa siya para sa kanilang mga kasalanan. Dahil dito, parangalan ko siya katulad ng mga taong tanyag at makapangyarihan dahil ibinigay niya ang buhay niya. Ibinilang siya na isa sa mga makasalanan. Nagdusa siya para sa maraming makasalanan at hiniling pa niya sa Diyos na sila'y patawarin. Siguro sa atin dito, parang napakalinaw naman kung sino ang inilalarawan ng propetang Isaiah dito sa kanyang isinulat sa chapter 53. Walang iba ito kundi si Jesus. Di po ba? Pero paano natin masasabi talaga na siya ito? Tutukoy lang ako sa tatlong mahalagang talata dito sa ating binasa. Una, nakasulat dito, hinuli siya, hinatulan at pinatay kahit wala siyang kasalanan. Di ba ganito ang nangyari kay Jesus? Na kahit wala naman siyang kasalanan ay siya ay pinahuli ng mga kalaban niya para patayin. Pangalawa, nilibing siyang kasama ng mga mayayaman. Si Jesus po, pagkatapos niyang mamatay sa krus, ay ibinaba at inilibing sa kuweba na dapat para kay Jose ng Arimatea na isang mayamang Hudyo. Kaya dito natin makikita na yung kanyang pagkalibing ay naaayon din doon sa kasulatan ni Isaiah. At ang pangatlo, ginawa siyang handog ng Panginoon para mabayaran ang kasalanan ng mga tao. Hindi po ba ito yung mabuting balita? Na si Jesus ay dapat mamatay sa krus para sa kapatawaran ng kasalanan ng mga taong sumampalataya sa Kanya. So malaking palaisipan para sa atin na ang katauhan ni Jesus, ang kanyang buhay at ang kanyang gagawin ay mababasa natin sa isang libro mula sa Lumang Tipan. Isang libro na isinulat kahit hindi pa pinapanganak si Jesus. Sa totoo lang po, meron silang natuklasan nitong mga nakaraang taon, actually mga 1960s, na mga aklat na nakasulat or isinulat at binabasa ng mga Hudyo nung taong nung unang siglo or nung 0 AD. Ibig sabihin, si Jesus ay siguro sanggol pa lang. Nakasulat na itong aklat ni Isaiah. Ang tinutukoy ko po kasi yung Dead Sea Scrolls na nadiskubre nila at nakita nila
na marami dong mga aklat na nababasa natin sa lumang tipan ng Biblia natin ngayon. At kasama itong Isaiah 53. So ano pong mga aral na mapupulot natin sa ating inaral ngayong gabi? Una sa lahat, mahiwaga at maaasahan ang plano ng Diyos para maligtas ang lahat ng tumanggap sa kanyang anak. Mahiwaga dahil prophetic ang ating nabasa dito mga talata. Isinulat ito tungkol sa mga pangyayari na hindi pa nangyari ng isinulat. Pero ngayon alam na natin na naging totoo itong mga isinulat ni Isaiah dahil alam natin ang buhay ni Jesus. Pangalawa, malinaw dito na si Jesus ay magdudusa at maghihirap. Para mapatawad ang ating kasalanan. Maliban doon, sinasabi din sa atin na ang ating buhay bilang mananampalataya niya sa Kanya ay hindi rin madali at magkakaroon din ng hirap at pagsubok. Ang magiging buhay ng isang tunay na tagasunod ni Kristo ay mababasa natin sa napakaraming talata sa Bagong Tipan. Tulad na lang yung Gawa, chapter 5, verse 41, Roma, chapter 8, verse 17, Pangalawang Korinto, chapter 1, verse 7, Filipos, chapter 3, verse 10, Santiago, chapter 5, verse 10, at Unang Pedro, chapter 2, verse 20. Tayo po ay maghihirap bilang pakilala at patunay na tayo ay tunay na tagasunod ni Kristo. At ang huling aral dito ay sa tingin ko ang pinakamahalaga. Kailangan pa rin natin ipamahagi ang mabuting balita dahil marami pa rin ang hindi tumatanggap kay Kristo ng tunay. Tayo po ay tinataguriang nag-iisang bansang Kristiyano dito sa Asia. Pero masasabi ba natin na ang mga tao sa ating paligid ay tunay na tumatanggap kay Jesus bilang Panginoon nila sa buhay nila? Kasi kung ang sagot ninyo ay hindi, malinaw na kailangan pa rin natin ipamahagi ang mabuting balita sa kanila. So dyan po tayo magtatapos. Salamat po sa lahat na nakikinig at nanood sa video na ngayon. At sana po mayroon kayo napulot na magbabago ng inyong buhay at lalo kayong mapapalapit sa Panginoon. Magandang gabi po sa lahat. God bless.